Hello everyone, welcome back to my channel. Again, this is Lee. So for today's video guys, start tayo ng Tagalog version. So ang titulo ng aking topic ngayon is, ano ang pagkakaiba ng anxiety sa panic attack? May mga tao kasi guys na kagaya ko, nakakaranas ng anxiety, panic attack, pero kulang po sa comfort from loved ones. Kung baga, nagtitrigger yan dahil dun sa nararamdaman namin. So ngayon, ang explain ko guys, ano ang anxiety? Ang anxiety guys, iba yan siya sa panic attack. Ang anxiety, ito yung pakiramdam na sobrang pag-aalala, ang pagtibok ng puso mo is faster, mabilis. Tapos para kang hinihimatay, yung ganun. Pero hindi siya nawawala agad. Unti-unti siyang tumatagal, may oras, may araw na andyan siya, lingguhan pa kung grabe ang pag-iisip mo, grabe ang pag-worried mo sa isang bagay. Yun yung anxiety guys. Halimbawa, namatayan ka or nag-break up kayo ng jowa mo o naghiwalay ka ng asawa mo, for example. Iniisip mo siya guys. So nag-worried ka, nasasaktan ka, yung ganun, nag-aalala ka, wala kang pambayad sa eskwelahan, failure ka sa subject mo, nag-aalala ka. So, hindi lang siya oras, matagal, araw, hanggang sa mararamdaman mo yan na parang hindi ka na nasa sarili mo. Parang stress ka na masyado. Ngayon, ang panic attack naman is biglaan lang siya guys. Sudden siya, yung biglaan siyang mararamdaman mo. Bigla ka lang makaramdam ng nervyos, parang hinimatay ka na, ganon. Hinihimatay ako, nagsi-shortbreath ako. Pero hindi yun guys, hindi ka totoong nagsi-shortbreath. Pakiramdam mo lang yun dahil sa yung mabilis na paghinga. Dahil natatakot ka nga, nagpapanik ka, yun lang. Pero ang panic attack guys, safe ka doon. Hindi siya tumatagal. Mga minuto lang guys, depende sa guys. Sa case ko, sa experience ko guys, kasi nga, i-share ako ng experience ko, maximum 45 minutes. Umaabot ako ng 45 minutes ang panic attack. So noon hindi ko yan kaya i-manage guys. Ngayon lang kasi nga, insteadihan ko. Tapos, basta guys, sooner or later, i-share ko sa inyo paano ako nagkaroon ng anxiety, paano ko yun struggle ng ilang years. Basta yun lang. Tapos, ang sintomas naman guys, ng sintomas naman ng anxiety, ganun din doon sa panic attack. Paninikip ng dibdib, parang hindi ka makahinga, parang feeling mo nawawalan ka ng hangin, yung ganun, parang hinihimatay ka. Ganun yun. At saka, guys, alam mo yung mga taong nakakaranas ng anxiety, gusto nila yan, i-comfort sila eh. Halimbawa ako, ngayon para akong atake ng anxiety ko kasi nga, hindi ko masyadong nadi-deliver yung gusto kong i-deliver para sa inyo. So, para siyang aatake. Pero, yun lang, normal lang. I can manage now. Dati hindi. Halimbawa guys, broken-hearted, yung kaibigan mo na may anxiety. Tapos lagi siyang, paulit-ulit na na sinasabi yan na, ay nakuha na ganyan. Basta paulit-ulit siyang nagsasalita kasi nga nandun sa isip niya eh. So paulit-ulit niyang sinasabi kung ano yung nasa isip niya. Stress siya eh. Tapos ikaw naman, instead na i-comfort mo siya, sasabihin mo, sa isip mo lang yan. So hindi mo alam kahit hindi magsasalita yung friend mo or yung family member mo na may anxiety, dinidibdib niya yun guys. So, sa dibdib niya, mas lalo siyang nagkakaroon ng anxiety na pangmatagalan. Ganun yun. Sana naintindihan niyo kung ano ibig sabihin ng anxiety and panic attack guys, really. So, sa ngayon, yun lang ang maisi-share ko kung anong pagkakaiba ng anxiety at panic attack. Yung anxiety, yun yung matagal siyang nasa sayo. Oras, araw, lingguan, kasi nga nasa isip mo siya, nag-worried ka masyado. Pero panic attack naman, biglaan lang siya guys, na mararamdaman mo lang na nagpapanik ka na, natatakot ka na, sobra at tinding pagkatakot. Ang sintomas ganun guys, masakit ang dibdib, parang hinihimatay, may similarity silang dalawa, yun lang.
So, sa susunod na mga video ko guys, ang isi-share ko naman, ang tips ko at saka yung coping strategies ko or yung kung paano ko i-manage, paano natin i-manage guys yung anxiety natin at saka yung panic attack. Maniwala kayo sa hindi guys, yung panic attack ko severe, nagpa-psychiatrist ako guys. Yung time na yon, syempre sa hirap ng buhay, hindi ko inisip pumunta ng hospital, ganun. Pero talagang nararush ako sa hospital guys. So later and sooner i-share ko yun. So for now guys, yun lang muna. Paano ano ang mga sintomas ng anxiety at panic attack, ano ang pagkakaiba. Yun lang ang topic ko ngayong araw guys. Sana walang bashing sa accent kasi nga Ilongga tayo, di ba guys? Ang importante guys na ihatid ko sa inyo kung ano ang gusto kong sasabihin sa iyo. Ang point ko naman guys, bakit ako nagva-vlog? Number 1, ma-divert yung mind ko na meron akong ina-engage yung sarili ko, ina-engage ko sa pag-vlogging. Ito talagang gusto ko guys makatulong sa inyo kung maintindihan niyo kung anong nararamdaman niyo guys. Kasi sa panahon ko na nagsa-struggle ako guys ng anxiety panic attack, wala akong kaalam-alam guys. As in wala. So yun lang ang point ko doon. As long as naintindihan niyo yung pananalita ko, naintindihan niyo yung punto ko, okay na sa akin yun guys. Sana lagi kayong mag-follow sa page ko. Huwag kayong mawala ng ano guys, huwag kayong maboboard. May mga time din natatawa tayo dito. Okay? So for now, this is Lee and God bless you everyone. Sa mga nagkaka-panic attack, anxiety din guys, huwag kayong mag-alala, hindi kayo nag-iisa. I'm here with you. God bless you all and see you again on my upcoming videos. Bye!